Eto pa mga bossing ko, ma-share ko lang. Masaya po ang kalooban ko kasi kada may okasyon, hindi nawawala si ate sa nagpaparamdam po siya. Alam ko nasa langit na siya kasi yun nga po sabi ko nga po sa inyo, napanaginipan ko po siya na ano na po, parang shadow na puti, parang usok ba ganun, na nasa bintana, tapos nakadungaw siya. Tapos marami siyang mga kasamahan na naglalakad. Tapos siya nakadungaw. Tapos nakatingala naman ako sa kanya. Kaya sabi ko, nasa langit na yung anak ko. Ngayon, masaya naman ako kasi birthday ni daddy niya. Biglang umapir sa akin yung reels na kumakanta kami nung birthday ko. Sabi ko, kasi April 9 nga po yung birthday ni Joel. Nung April 9 ng gabi, hindi ko po siya napanaginipan. Pero noong habadaan kami, sabi ni Joel, dati-rate, binibilhan na ako agad ng cake ni Joelyn. Mga gantong oras, kiniklaim na ni Joelyn doon. Kinukuha na po nila yung pagawaan niya. Doon sa may papuntang, ano po yun sa may Kanlalay. Yun. Ngayon, bigla niya naalala si Joelyn. Tapos bigla na lang umapir sa reels. August 9 pa po yun na nagkakantahan po kami yung last na kanta namin. Last na kanta ni Joelyn ng happy birthday. Ngayon, biglang umapir. Sabi ko, Daddy, umapir to. Hindi ko alam kung bakit. Pwede, binabati ka ni Joelyn. Kaya yan, umapir. Di antuwa naman ni Joel. Tapos, nung natulog na kami, medyo may pagkabalisa ako. Maaga ako nakatulog kasi dahil kong ginawa, nagluto ako. Ayun, ang dami kong ginawa. Pagod ka agad ako, aga ako natulog. Parang 9 pa lamang. Humiga na ako kasi parang nahihilo ako kasi pagka pinipilit ko, umaatake yung vertigo ko. Pagkatapos nung nakatulog na ako, pero parang mga alas 2 yun, nagulantang ako kasi nanaginip ako. Ang panaginip ko, alas 2 ang mag-aalas 3 na. Ang panaginip ko, bumalik daw po si Joelyn. Tapos, sabi niya, Mami, tuwan-tuwa po siya. Sabi ko, anak, ako naman daw po napapayak sa tuwa. Tapos, may mga kasama siya kaklase. Sabi po niya, sabi ng kaklase niya, Tita, magpa-practice lang po kami dito sa labas. Hindi po kami lalabas sa ibang lugar. Dito lang po kami. Yan po sa may gate lang po kami. Sabi ko, oo, sige. Diyan lang kayo, sige. Manunood ako. Tuwan-tuwa pa po ako. Pinanunood ko sila. Masaya-masaya si Joelyn. Kasama yung may kaklase pa siyang lalaki na mataba. Sabi ko, baka manligaw to kay Joelyn kasi kada may gano'n, nanliligaw kay Joelyn. Ay ko, baka manligaw to kay Joelyn bago to sa paningin ko. Tapos, habang masaya sila, nakita ko si Joelyn nakahiga sa may gilid ng bahay na to. Nakahiga siya. Tapos, ang putla niya, sabi ko, anak, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Tapos sabi ko, halika, dadali na kita sa ospital. Sagot niya sa akin, wag na, Mami. Sabi niya gano'n, parang mahina yung boss niya. Sabi, wag na, Mami. Sabi ko, hindi uubra na ikaw lagi na susunod. Sabi ko, ngayon, dadali na kita. Tapos, nakangiti siya sa akin. Tapos sabi ko, anak, hindi ko papayagang mangyari na naman sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Tapos, sobra daw ako umiyak. Tapos, biglang umapir. Biglang pagtingin ko sa kanya, parang nasa isang box siya ng laruan. Tapos, sumigaw ako ng pagkalakas-lakas. Yun ang panaginip ko. Naisip ko naman, siguro, talagang araw na niya. Talagang araw niya na kaya nangyari po yun. Talagang hanggang doon na lang siguro talaga. Pero ang doon, nakangiti siya. Sabi niya, wag na, Mami. Tapos nakatingin ako sa kanya, anak ko hindi. Tapos biglang umapir na lang, nakalagay na siya sa kahon ng laruan ng Barbie. Tapos kinuwento ako kay Daddy. Sabi ko, Daddy, nagpakita na naman si Joelyn kasi kada may okasyon,
lagi siya nagpapakita. Siguro bumababa sa langit. Bumababa sa langit. At least, nagpapakita niya kahit sa panaginip. May mga bagay na pag-uusapan siya, biglang may lumalagpak. Parang inaano niya na, nandito ako. Parang ganun. Parang pinapakita niya na kahit hindi namin siya nakikita, nandun lang siya. Pero masaya ako kasi alam ko nasa langit ng anak ko. Pagka may okasyon, nagpaparamdam siya. Sobrang happy ko. Kasi hindi siya nakakalimot. Pag may okasyon, gumagawa siya ng paraan para magpakita sa panaginip. Si Jolene po kasi napaka-sweet na bata po nun. Napakabait po nun. Lagi na lang, opo, mami. Okay, mami. Sige, mami. Wala siyang hirap kausap. Parang wala pa ako naalala na tumutol siya. Laging, opo, mami. Sige, mami. Ang pinaka-ano lang niya, hindi ko mapigilan pag nagkagusto siya yun sa love life. Pero yung lagi na lang, ganun. Tapos, tuwing umaga, kahit nakapagkape na ako, titimplahan ka agad ako ng kape niyan. Sabi, mami, may kape ka na doon. O kaya nagbibideo ko, nalagay niya lang sa tabi ko, kape. Kaya yung kape, pag nakikita ko, lagi ko naalala si Jolene. Walang araw na pumatlang na hindi niya ako tinitimplahan ng kape. Kahit alam niya, nagkape na ako kasi alam niya, pag timpla niya, kahit nagkape na ako, iinamin ko ulit yun. Sobra lang. Naalala ko na naman ang anak ko. Sabi ko nga sa mister ko, sana panaginip lang lahat ng ito. Tapos, mag-doorbell siya, yung pala nagbakasyon lang siya. Hindi ko siya pagagalitan kahit saan siya nagpunta. Basta pumalik lang siya. Pero sabi nga po nila, malulungkot daw po yung kaluluwa. Hindi rin matatahimik kapag malungkot yung mga iniwan niya dito. Kaya pinipilit ko rin po na maging masaya, tanggap na kasi nagpakita naman po siya sa akin na nasa langit siya. Kaya lang po ako nagkaganto kasi yun nga po yung napaniginipan ko na wala na talaga po siya. Alam ko po na kahit siya, hindi po siya una nakapaniwala kasi alam niya okay po siya eh. Alam niya na ano po siya na papasok pa nga po siya kinabukasan kasi nag-ready pa nga po siya ng damit. Ayun po, nag-ready pa siya ng damit. Nasusutin niya kinabukasan. Kaya alam niya, napapasok pa po siya. Na, inisip niya siguro wala lang po yun. Tapos, nung nagpamisa kami, kasi lagi namin pinamimisahan si Jolene at saka si JC. 9 days na pinamisahan kay Padre Pio. Ang sabi sa akin nung kaya pag may nagtatanong, ano po ito? Ano po ba to? Anong celebration? Ba't po pamimisahan? Sabi ko, kaluluwa po. Tapos sabi, bakit? Anong kinamatay? Pagka tinatanong po, tapos sabi mo, ang bata pa to, tapos kahit sila mga nalulungkot, naiyak na naman ako kapag ganun. Pagka anak ko na naman ang pinag-usapan, naiyak na naman ako. Ayun pa mga bossing na, i-share ko lang po sa inyo.